Isang matinis na iyak ang bumasag sa katahimikan ng malawak na mansyon ng mga Alcantara. Hindi lang isa, kundi tatlong sabay-sabay na hagulgol. Sina Agatha, Agnes at Amelia. Ang tatlong sanggol na iniwan sa kanya ay umiiyak na parang wala nang bukas. Blag! Nabitiwan ni Vinicius ang bote ng gatas. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinapanood ang puting likido na dahan-dahang kumakalat sa mamahaling carpet. Basag, katulad ng pakiramdam niya ngayon. Napaupo na lang siya sa malamig na sahig, sa sobrang frustration na sabunutan niya ang sarili niyang buhok. 3:00 na ng madaling araw. Pang-ilang gabi na ba ito? Hindi na niya mabilang. Ang alam lang niya, pagod na siya. Bakit ba ayaw nilang tumahan? Siya si Vinicius Alcantara, isang respetadong negosyante, tinitingala sa buong Maceo, kayang magpatakbo ng kumpanya na may libo-libong empleyado. Pero sa harap ng tatlong maliliit na sanggol na ito, pakiramdam niya ay isa siyang talunan. Walang silbi ang pera niya ngayon. Sir? Bumukas ang pinto at pumasok si Nestor, ang kanyang katiwala, na halatang nagmamadali. May dala itong tuwalya. Tiningnan siya ni Vinicius. Mapula ang mga mata nito at halatang hindi na natutulog. Bukas na bukas din, Nestor. Garalgal na utos ni Vinicius habang nakatingin sa kawalan. Maghanap ka ng mag-aalaga sa kanila. Kahit magkano, babayaran ko. Kailangan ko ng makakatulong. Kung hindi, mababaliw na ako sa bahay na to. Kinabukasan, ang tahimik na sala ay naging parang opisina ng HR. Sunod-sunod ang mga aplikante. May mga nurse, may mga teacher, may mga mukhang modelo. Pero wala ni isa man sa kanila ang nakapasa sa panlasa ni Vinicius. Next, walang ganang sabi ni Vinicius habang minamasahe ang sumasakit niyang sentido. Pumasok ang isang babae. Simple lang ang suot, medyo luma na ang sapatos, at halatang kinakabahan. Si Giovanna. Napakunot ang noo ni Vinicius. Malayong malayo ang itsura nito sa mga naunang aplikante na profesional tingnan. Tiningnan ni Vinicius ang hawak na papel. Walang laman ng CV. Walang experience sa malalaking pamilya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Vinicius. Hindi na niya itinago ang pagkadismaya sa boses niya. Naghahanap ako ng professional. Hindi niya natapos ang sasabihin dahil biglang umalingaw-ngaw ang iyak ni Agatha mula sa kuna. Ang iyak na nagpapasakit sa ulo ni Vinicius tuwing gabi. Akmang tatayo na sana si Vinicius para tawagin si Nestor. Pero nagulat siya sa bilis ng kilos ni Giovanna. Hindi ito nagpaalam. Basta na lang itong lumapit sa kuna. Shh! Tahan na baby. Andito na ako. Malambing ang boses ni Giovanna. Maingat niyang binuhat si Agatha at inilagay sa kanyang balikat. Hinagod-hagod niya ang likod ng bata habang humuhuni ng isang pamilyar na oyayi. Ilang sandali lang, tumahan si Agatha. Natigilan si Vinicius. Nakatingin lang siya kay Giovanna habang hinihele nito ang kanyang anak. Ang babaeng kanina lang ay gusto niyang paalisin dahil sa itsura. Ngayon ay nagawa ang isang bagay na hindi magawa ng kahit sinong yaya na dumating kanina. May kung anong init na naramdaman si Vinicius sa dibdib niya. Parang naramdaman niya ang matagal na niyang hinahanap na kapayapaan. Nakatitig lang si Vinicius. Ang babaeng ito, na kanina ay halos itaboy niya dahil sa gusgusin nitong anyo, ay siya palang makakapagpatahimik sa bagyo ng kanyang buhay. Napalunok siya. Aakmang magtatanong sana siya ulit kung anong pangalan nito nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. Clack, clack, clack. Ang tunog ng matutulis na takong sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto, kasabay ng pagpasok ng isang matapang na amoy ng mamahaling pabango. Lahat ay napalingon. Pumasok ang isang babaeng ubod ng ganda. Plansado ang buhok, suot ang isang fitted na designer dress na nagpapakita ng kanyang hubog at may bitbit na itim na leather folder. Ang kanyang aura ay sumisigaw ng kapangyarihan at kumpiyansa. Si Michelle, hindi man lang siya sumulyap sa kuna o kay Giovanna
na nakatayo sa gilid. Dumiretso siya kay Vinicius at inilahad ang kanyang kamay nang may matamis ngunit formal na nangiti. "Good morning, Mr. Alcantara. I'm Michele." Tinanggap ni Vinicius ang kamay nito. Malambot, pero mahigpit ang hawak. "Hindi ako nandito para maging yaya lang, sir," panimula ni Michele, sabay lapag ng folder sa mesa. Binuksan niya ito at ipinakita ang mga graphs at schedules. "Ito ang proposal ko. Early childhood education, nutrition management, at personality development para sa triplets. Hindi lang sila basta bata, Mr. Alcantara. Sila ang future heirs ng empire mo. Kailangan nila ng disiplina at tamang image mula pagkabata. At iyon ang ibibigay ko." Namangha si Vinicius. Ito ang lengguwaheng naiintindihan niya. Negosyo, imahe, perpeksyon. Kung si Giovanna ay may puso, si Michele naman ay may utak at klas na bagay sa estado ng mga Alcantara. Tumingin si Vinicius kay Michele. Maganda, matalino, presentable. Pwede niyang iharap sa mga business partners. Tapos ay tumingin siya kay Giovanna. Nakayuko, simple. Pero hawak pa rin ang kamay ni Baby Agatha na mahimbing nang natutulog. Dalawang babae, dalawang magkaibang mundo. Bakit siya pipili kung kaya naman niyang kunin ang pareho? Mayaman siya. Kaya niyang bilhin ang lahat ng solusyon. Tumayo si Vinicius at inayos ang kanyang suit. Nawala na ang pagod sa kanyang mukha at napalitan ng determinasyon ng isang CEO. "Nestor," tawag niya sa katiwala. "Yes, sir?" "Kunin mo silang dalawa." Nagulat si Giovanna at napatingin. Nang diretso kay Vinicius, kahit si Michele ay napataas ang kilay, halatang hindi inaasahan na may kahati siya. "Excuse me, sir," reklamo ni Michele. "I work alone." "Hindi na ngayon," mariing sagot ni Vinicius. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Michele. "Ikaw, Michele, ang magiging governess. Ikaw ang masusunod sa edukasyon at schedule nila. Ikaw ang magpapatakbo sa nursery." Lumaki ang nangiti ni Michelle. Governess. Ibig sabihin, siya ang boss. Bumaling naman si Vinicius kay Giovanna. "At ikaw, anong pangalan mo ulit?" Giovanna po, sir." Mahinang sagot nito. "Giovanna, ikaw ang magiging nani. Ikaw ang maglilinis, magpapakain, at gagawa ng mga utos ni Michele. Malinaw ba?" "Opo. Opo, sir. Maraming salamat po." Halos maiyak si Giovanna sa tuwa. Malaking bagay ito para sa pamilya niya. Hindi na baling utusan lang, basta maalagaan niya ang mga anghel na ito. "Good. Ayoko ng gulo sa bahay na to," sabi ni Vinicius sabay talikod. "Aalis na ako. Kayo na ang bahala." Pagkalabas ni Vinicius at pagsara ng pinto, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng kwarto. Ang matamis na ngiti ni Michele ay unti-unting nawala. Naging matalim ang kanyang tingin, parang isang ahas na nakahanap ng biktima. Hinarap niya si Giovanna. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan hanggang sa halos magdikit ang kanilang mga mukha. Naamoy ni Giovanna ang matapang na pabango nito na halos nakakahilo. "Makinig ka sa akin, Yaya," bulong ni Michele. Ang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. "Wag kang magkakamaling kalabanin ako. Tandaan mo, nandito ka lang para magpunas ng dumi. Ako ang reyna sa bahay na ito." Tumingin si Michele sa tatlong sanggol na natutulog na may halong pandidiri. "At siguraduhin mong hindi iiyak ang mga paslit na, yan kapag nagpapahinga ako. Ayoko nang maingay. Naiintindihan mo?" Nanginig si Giovanna sa takot pero tumango siya. "Oo po, Ma'am Michele." Ngumisi si Michele at naglakad palabas na parang siya na ang may-ari ng mansyon. Iniwan si Giovanna na yakap-yakap ang sarili sa gitna ng malawak at malamig na kwarto. Sa labas, nagsimula ng kumulog. Parang nagbabadya ang isang malakas na bagyo na wawasak sa katahimikan ng magkakapatid. Isang linggo na ang nakalipas
Mula nang magsimulang magtrabaho si Giovanna sa mansyon ng mga Alcantara at pakiramdam niya ay nabubuhay siya sa dalawang magkaibang mundo. Ang unang mundo ay puno ng pagmamahal. Ito ang mundo sa loob ng nursery kapag siya lang at ang triplets ang magkakasama. Matulog ka na, bunso. Mahinang humuhuni si Giovanna habang dahan-dahang idinuduyan si Amelia. Amoy pulbos at gatas ang kwarto, isang amoy na nagpapakalma sa kanya kahit pagod na ang kanyang katawan. Napangiti siya nang makitang humihingal ng payapa ang sanggol. Para sa isang ulilang katulad niya, ang tatlong batang ito ang naging pamilya na hindi niya inakalang makakamtan niya. Mahal na mahal niya ang mga ito na parang tunay niyang mga anak. Pero may pangalawang mundo. Ang mundo kung saan naroon si Michelle. Giovanna! Napapikit si Giovanna. Basag na naman ang katahimikan. Nakaupo si Michelle sa sofa sa kabilang dako ng kwarto. Nakataas ang paa habang nagfe-Facebook sa kanyang cellphone ni hindi nito tinatapunan ng tingin ang mga bata. Po, Ma Michelle? Magalang na sagot ni Giovanna. Ang tagal naman ng kape ko. At siguraduhin mong walang asukal yan ha. Diet ako. Utos nito nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Opo, ma'am. Ihahatid ko na po pagkaayos ko kay Amelia. Agad na tumayo si Giovanna, maingat na ibinaba ang sanggol sa kuna at nagmamadaling lumabas para ipagtimpla ang governess na wala namang ginawa kundi mag-utos at magpaganda buong maghapon. Sa tuwing wala si Vinicius, si Michelle ay nagiging isang halimaw. Bawal siyang istorbohin kapag nagpapahinga. Bawal umiyak ang mga bata kapag kausap niya ang mga friends niya sa telepono. At higit sa lahat, bawal hawakan ni Giovanna ang mga mamahaling laruan na binili ni Michelle para sa display lamang. Pero nagbabago ang lahat sa isang iglap kapag narinig na nila ang tunog ng sasakyan ni Vinicius. Broom! Pagkarinig ng makina ng kotse sa driveway, parang kidlat na kumilos si Michelle. Itinapon niya ang cellphone sa sofa, kinuha ang isang libro ng mga pambatang kwento, at mabilis na lumapit sa kuna ni Agnes. Giovanna, lumayas ka dyan sa tabi ng bata. Ang dumi ng damit mo. Bulong ni Michelle, sabay tulak ng bahagya kay Giovanna. Wala nang nagawa si Giovanna, kundi umatras sa isang sulok, nakayuko, habang pumapasok si Vinicius sa kwarto. Ang mukha ng amo niya ay pagod mula sa trabaho, pero lumiwanag ito nang makita ang eksena. Nakaupo si Michelle sa tabi ng kuna, hawak ang kamay ni Agnes at nagbabasa ng may malambing at fake na boses. And then the princess lived happily ever after. Bati ni Michelle. Sabay angat ng tingin kay Vinicius na may napakatamis na ngiti. Oh, hi Vinicius! Hindi ko na malayang dumating ka na. Masyado kaming nag-e-enjoy ni Agnes sa storytelling time namin. Lumapit si Vinicius at humalik sa pisngi ni Michelle. Salamat, Michelle. Hindi mo alam kung gaano kalaking ginhawa ang makitang maayos ang mga anak ko. Tumingin si Vinicius sa paligid at nakita si Giovanna sa sulok. Tumango lang siya rito ng tipid, isang tingin na walang emosyon, bago muling ibinaling ang atensyon kay Michelle na ngayon ay nagkukwento na tungkol sa development plan na kunwari ay ginawa niya ngayong araw. Gustong sumigaw ni Giovanna. Gusto niyang sabihin, Sir, hindi po totoo yan. Ako po ang nagpatahan sa kanila kanina. Siya po, nagsa-cellphone lang. Pero itinikom niya ang kanyang bibig. Alam niyang walang maniniwala sa isang hamak na yaya na galing sa hirap. Yumuko na lang siya at nagpunta sa kusina para itago ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Kinagabihan, tahimik na ang buong mansyon. Pagod na pagod si Giovanna. Kanina pa siya pabalik-balik sa pagtimpla ng gatas at pagpapalit ng lampin. Si Michelle ay maagang natulog sa guest room dahil beauty sleep daw ang kailangan nito. Umupo si Giovanna sa sahig, sa tabi ng kuna ni Agatha.
habang hinihimas ang maliit na kamay nito. Sa sobrang pagod, hindi niya namalayang unti-unti na pala siyang nakakatulog. Ipinatong niya ang ulo niya sa gilid ng kuna at pumikit. Ilang sandali pa, naramdaman niyang may bumukas na pinto. Kahit antok na antok, pinilit niyang idilat ng bahagya ang kanyang mga mata. Malabo ang paningin niya, pero aninag niya ang isang mataas na lalaki na pumasok. Si Vinicius, hindi ito gumawa ng ingay. Lumapit ito sa kuna at pinagmasdan ang mga anak. Pagkatapos, dumako ang tingin nito kay Giovanna. Kinabahan si Giovanna. Baka pagalitan siya dahil natutulog siya sa oras ng trabaho. Pipilitin sana niyang bumangon, pero naramdaman niyang hindi gumagalaw ang katawan niya sa sobrang bigat ng pagod. Nakita niyang lumuhod si Vinicius sa harap niya. Amoy na amoy niya ang mabangong aftershave nito, napakalapit. Akala niya ay gigisingin siya nito. Pero laking gulat niya nang may maramdaman siyang mainit na tela na dumampi sa kanyang balikat. Isang kumot. Maingat na inayos ni Vinicius ang kumot sa likod ni Giovanna para hindi siya ginawin. Sa sandaling iyon, nakita ni Giovanna ang mukha ng amo niya. Hindi ang masungit na CEO, kundi isang lalaking may lungkot at pagmamalasakit sa mga mata. Napatitig si Vinicius sa mukha ni Giovanna habang natutulog ito. Tila may gusto itong sabihin o gawin. Dahan-dahang iniangat ni Vinicius ang kanyang kamay, parang hahawakan ng buhok na nakaharang sa mukha ni Giovanna. Vinicius? Ang malambing ngunit malamig na boses na yon ay parang yelong bumuhos sa kanilang dalawa. Napabalikwas si Vinicius at mabilis na tumayo. Inaayos ang kanyang tindig na parang batang nahuling gumagawa ng kalokohan. Nagising din si Giovanna, gulat na gulat, at muntik nang matumba sa pagmamadaling tumayo. Nakatayo si Michelle sa pintuan, suot ang isang mamahaling silk na robe. Nakapamewang siya, at bagamat nakangiti ang kanyang labi, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Giovanna. Anong ginagawa mo dito sa oras ng gabi, honey? Malambing na tanong ni Michelle habang lumalapit at kumakapit sa braso ni Vinicius. At bakit mo kinukumutan ng yaya? Trabaho niyang magpuyat. Napadaan lang ako, Michelle. Depensa ni Vinicius na muling bumalik sa kanyang seryosong anyo. Chine-check ko lang ang triplets. Mukhang pagod na pagod si Giovanna. Of course, pagod siya. That's what you pay her for. Irap ni Michelle. Humarap siya kay Giovanna. Matulog ka na nga ng maayos. Nakakahiya kay Sir Vinicius na nakikita kang tululaway dyan. Sorry po, sir. Sorry po, ma'am. Nanginginig na sabi ni Giovanna habang inaayos ang kumot. Hinila na ni Michelle si Vinicius palabas ng kwarto. Bago sumara ang pinto, lumingon si Michelle kay Giovanna. Isang tingin na puno ng babala. Akin siya. Subukan mo lang. Kinabukasan, maagang nagising si Giovanna para paliguan ang mga bata. Habang naghahanda siya ng maligamgam na tubig, narinig niya si Michelle sa narinig niya ang boses ni Michelle mula sa kabilang kwarto. Mukhang may kausap ito sa telepono. Oo nga, Mare. Nakakairita na. Ang iingay nila. Parang mga sirang plaka. Iritableng boses ni Michelle ang umalingaw-ngaw. Tiis-tiis lang. Kapag nakuha ko na ang singsing ni Vinicius, ipapasok ko na lang ang mga yan sa boarding school para mawala sa paningin ko. Nanlamig si Giovanna sa narinig. Boarding school? Sanggol pa ang mga ito. Naputol ang pakikinig niya nang biglang umiyak ng malakas si Agnes habang inaalis niya ang damit nito. Shh! Tahan na, Agnes. Maliligo lang tayo. Bulong ni Giovanna. Pero lalong lumakas ang iyak ng bata nang hawakan niya ang kaliwang braso nito. Napakunot ang noo ni Giovanna. Bakit parang nasasaktan ng bata? Dahan-dahan, inilapit ni Giovanna ang braso ni Agnes sa ilaw. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatakip siya sa bibig para pigilan ang mapasinghap. Sa maliit at maputing braso ni Agnes, may isang marka, isang pasa. Hindi ito pantal ng insekto. Kulay ube ito.
na may halong pula at ang hugis parang marka ng dalawang daliri na diin ang pagkakakurot. Bumilis ang tibok ng puso ni Giovanna. Naalala niya ang eksena kagabi. Si Michele, nakaupo sa tabi ng kuna, hawak ang kamay ni Agnes habang nagkukwento kay Vinicius. Ang akala ni Vinicius ay hawak ng pagmamahal, pero sa ilalim pala nito ay isang mariin at masakit na pagpisil para manahimik ang bata. Diyos ko! Nanginginig na bulong ni Giovanna. Niyakap niya ng mahigpit si Agnes. Sinasaktan kayo. Sinasaktan kayo ng demonyong yon. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Ano na naman ba iyan? Bulyaw ni Michele. Nakabihis na ito at amoy pabango na naman. Ang ingay-ingay. Aalis na kami ni Vinicius. Siguraduhin mong tahimik ang bahay pagbalik namin. Tumingin si Giovanna kay Michele. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipakita ang pasa sa braso ni Agnes at isumbong ito. Pero tinitigan siya ni Michele. Ang mga mata nito ay malamig, walang awa at puno ng banta. Naalala ni Giovanna ang sinabi nito. Ako ang reyna dito. Kung magsusumbong siya ngayon ng walang matibay na ebidensya, siya ang palalabasin na sinungaling. Siya ang tatanggalin. At kapag nawala siya, sino na ang magtatanggol sa tatlong anghel na ito? Yumuko si Giovanna. Mabilis na tinakpan ng tuwalya ang braso ni Agnes para hindi makita ni Michele ang ebidensya ng kalupitan nito. Oo po, ma'am. Pasensya na po. Garalgal na sagot ni Giovanna. Umirap lang si Michele at padabog na isinara ang pinto. Nang makaalis na ang babae, napahagulgol si Giovanna habang yakap-yakap ang mga bata. Hinalikan niya ang pasa sa braso ni Agnes. Sa sandaling iyon, nagbago ang ihip ng hangin sa loob ni Giovanna. Ang takot ay unti-unting nahahaluan ng galit. Hindi na lang siya basta yaya. Siya na ngayon ang huling linya ng depensa. Kailangan niyang maging matatag dahil nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Mabigat ang mga talukap ng mata ni Vinicius pag-uwi niya ng gabing iyon. Ang board meeting kanina ay parang isang digmaan at ang gusto lang niya ay katahimikan. Pero pagbukas niya ng pinto ng dining area, nawala ang pagod niya. Kandila, malahining ang ilaw, at isang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Nakaupo si Michele sa kabilang dulo. Suot ang isang pulang dress na nagpapatingkad sa maputi niyang balat. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Inabutan siya ng isang baso ng wine. Welcome home, honey. Bulong ni Michele, sabay halik sa kanyang pisngi. Alam kong stress ka sa trabaho, kaya naghanda ako ng special dinner. Tayong dalawa lang. Napangiti si Vinicius. Ito ang buhay na pinangarap niya. Maayos, sopistikado. May nag-aasikaso sa kanya. Umupo siya at humigop ng wine. Salamat, Michele. You're perfect, sabi niya. Habang kumakain sila, napansin ni Vinicius na parang balisa si Michele. Panay ang buntong hininga nito at tingin sa malayo. May problema ba? Tanong ni Vinicius, binaba ang kanyang tinidor. Wala naman, Vinicius, sagot ni Michele, pero halatang nag-aalinlangan. Tungkol lang sana kay Joanna. Kumunot ang noo ni Vinicius. Anong meron sa yaya? May ginawa ba siyang mali sa mga bata? No. Sa mga bata okay naman siya. Mabilis na sagot ni Michele, pero hininaan niya ang boses niya. Parang may sikretong ibinubunyag. Kaya lang, napapansin ko kasi siyang palaging nakatingin sa mga gamit natin, sa mga display, sa mga alahas ko. Tapos kanina, nakita ko siyang nasa kwarto mo habang wala ka. Natigilan si Vinicius. Sa kwarto ko? Bawal siya doon. Sinabi ko nga sa kanya yan. Malungkot na sabi ni Michele. Sabi niya, naglilinis lang daw siya. Pero Vinicius, alam mo naman ang background niya. Galing siya sa hirap. Baka natututokso lang siya. Hinawakan ni Michele ang kamay ni Vinicius sa ibabaw ng mesa. Ayokong magbintang, pero natatakot ako para sa safety natin. Lalo na't puro mamahaling gamit ang nasa bahay. Natahimik si Vinicius.
Gusto niyang ipagtanggol si Giovanna. Sa tuwing nakikita niya ang pag-aalaga nito sa mga anak niya, nakikita niya ang katapatan, pero siya ay isang negosyante. Alam niyang hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo. At si Michelle? Si Michelle ay ang babaeng pinagkakatiwalaan niya ngayon. Titingnan ko. Maikling sagot ni Vinicius. Pagkatapos ng dinner, umakyat si Vinicius sa kanyang kwarto para magbihis. Bubuksan na sana niya ang drawer ng kanyang bedside table para ilagay ang kanyang wallet nang mapansin niyang may kulang. Ang relo niya. Ang Patek Philippe na regalo ng kanyang yumaong ama. Bumilis ang tibok ng puso ni Vinicius. Hinalughog niya ang buong drawer. Wala. Tiningnan niya sa ibabaw ng mesa. Wala. Michelle, tawag niya. Agad na pumasok si Michelle. Mukhang nag-aalala. Bakit? Anong nangyari? Ang relo ko. Nawawala. Madiing sabi ni Vinicius. Napahawak sa bibig si Michelle. Diyos ko, sabi ko na nga ba? Vinicius, kanina, nakita kong lumabas si Giovanna galing dito na may binubulsa sa apron niya. Akala ko, tissue lang o ano. Hindi na pinatapos ni Vinicius ang sasabihin nito. Nagdilim ang paningin niya. Ang relo na yon ay hindi lang basta mahal. Yon ay alaala ng tatay niya. Mabilis siyang naglakad papunta sa nursery. Sa loob, tahimik na nagtutupi ng mga lampin si Giovanna. Nagulat ito nang padabog na buksan ni Vinicius ang pinto. Sir? Gulat na bati ni Giovanna. Walang salita-salita. Nilapitan siya ni Vinicius. Nasaan? Tanong nito. Ang boses ay nanginginig sa galit. Ang alin po? Litong-litong tanong ni Giovanna. Huwag kang magmaang-maangan. Sigaw ni Vinicius. Hinablot niya ang apron na suot ni Giovanna. Sir, ano pong ginagawa niyo? Kinapa ni Vinicius ang bulsa ng apron. Naramdaman niya ang isang matigas at malamig na bagay. Hinugot niya ito. Ang relo. Natahimik ang buong kwarto. Parang huminto ang oras. Nakatingin si Giovanna sa relo na hawak ni Vinicius, nanlalaki ang mga mata. Hindi makapaniwala. Sir, hindi po akin yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Umiiyak na, sabi ni Giovanna. Maniwala po kayo. Hindi po ako magnanakaw. Tumingin si Vinicius kay Giovanna. Gusto niyang makita ang katotohanan sa mga mata nito. Pero ang hawak niya ay ebidensya. Ang ebidensyang itinuro mismo ni Michelle. Akala ko iba ka. Malamig na sabi ni Vinicius. Ang tingin niya kay Giovanna ay puno ng pandidiri at pagkabigo. Pinapasok kita sa bahay ko. Pinagkatiwala ko sa iyo ang mga anak ko. Tapos ito ang igaganti mo? Sir, hindi po totoo yan. May naglagay po niyan dyan. Sigaw ni Giovanna. Napaluhod na siya sa iyak. Sa likod ni Vinicius, nakatayo si Michelle sa pinto. Nakatakip ang kamay sa bibig kunwari ay gulat na gulat, pero sa mga mata nito ay may kislap ng tagumpay. Vinicius, sabi ni Michelle, dapat na natin siyang paalisin. Tumawag na tayo ng pulis. Tumingin si Vinicius sa umiiyak na si Giovanna. Tapos, tumingin siya sa mga kuna. Nagising si Amelia dahil sa ingay at nagsimulang umiyak. Agad na gumapang si Giovanna palapit sa kuna, kahit nanginginig, para patahanin ng bata. Shh! Andito na si ate. Tahan na. Nakita ni Vinicius kung paano kumalma agad ang bata sa hawak ni Giovanna. Napapikit si Vinicius. Alam niyang hindi mapapatahan ni Michelle ang mga batang ito. Kung paaalisin niya si Giovanna ngayong gabi mismo, sino ang mag-aalaga sa kanila? Wala siyang panahon maghanap ng bago. Huminga siya ng malalim. Ang desisyon niya ay hindi para sa katarungan, kundi para sa convenience. Hindi, sabi ni Vinicius. Nagulat si Michelle. What? Vinicius, ninakawan ka niya. Kailangan siya ng mga bata. Matigas na sabi ni Vinicius habang nakatingin kay Giovanna. Mananatili ka dito, Giovanna. Pero mula ngayon, hindi ka na pwedeng lumabas ng nursery at kitchen. Babawasan ko ang sweldo mo
hanggang sa mabayaran mo ang tiwalang sinira mo. At kapag may nawala pang kahit isang botones sa bahay na to, kulungan ang bagsak mo. Salamat po, sir. Kahit hindi po ako ang kumuha. Salamat po at hindi niyo ako pinaalis sa tabi ng mga bata. Hagulgol ni Giovanna. Umalis si Vinicius nang hindi na lumilingon. Masakit ang puso niya. Pakiramdam niya ay niloko siya ng isang taong nagsisimula na sana niyang pahalagahan. Ilang araw ang lumipas. Naging malamig ang pakikitungo ni Vinicius kay Giovanna. Hindi na niya ito kinakausap. Sa tuwing nakikita niya ito, ang nakikita niya ay isang mapagpanggap na magnanakaw. Samantala, lalong naging dikit si Michelle sa kanya. Ito na ang nag-aayos ng kurbata niya, ito na ang nagpapatakbo ng bahay. Isang gabi, bago magpasko, tinipon ni Vinicius sina Michelle at Giovanna sa sala. May bitbit na malaking maleta si Vinicius. Aalis ako. Anunsyo niya. Seryoso ang muka. May emergency sa branch natin sa Rio. Kailangan ko ng 3 araw. Aalis ako ngayon at babalik ako pagkatapos ng Pasko. Nanlaki ang mata ni Michelle, pero mabilis itong napalitan ng ngiti. Oh, sayang naman honey. Pero sige, trabaho yan eh. Kami na ang bahala dito. Tumingin si Vinicius kay Giovanna na nakayuko sa gilid. Giovanna, tawag niya. Ikaw ang bahala sa mga bata. Michelle, ikaw ang bahala sa bahay. Inaasahan kong maayos ang lahat pagbalik ko. Makakaasa ka, sir. Mahinang sagot ni Giovanna. Don't worry, Vinicius. Sabi ni Michelle, yumakap at humalik sa kanya. Magiging perfect ang Pasko namin dito. Tumango si Vinicius at naglakad palabas ng pinto. Pagsakay niya sa kanyang sasakyan, hindi siya agad umalis. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang isang application. Sa screen ng cellphone, lumabas ang live video feed ng sala, nursery, at kitchen. Ang CCTV. Nakita niya sa screen si Michelle na nakangiti habang isinasara ang pinto. Nakita niya ang pagbabago ng mukha nito. Mula sa pagiging maamo, naging demonyo ito sa loob ng 1 segundo. Huli ka! Bulong ni Vinicius sa sarili. Ang totoo, wala siyang business trip. Nakabook siya sa isang hotel na malapit lang. Ito ang huling pagsubok. Gusto niyang makita kung sino talaga si Michelle kapag wala siya. At gusto niyang malaman kung nagkamali ba siya ng hinala kay Giovanna. Pinaandar niya ang makina at umalis habang ang puso niya ay kumalabog sa kaba. Hindi niya alam kung anong klaseng katotohanan ang sasalubong sa kanya sa screen na yon ngayong gabi. Pero handa na siya. Handa na siyang makita ang lahat. Pinanood ni Michelle ang papalayong sasakyan ni Vinicius hanggang sa maglaho ang pulang taillights nito sa dilim ng gabi. Dahan-dahan niyang isinara ang mabigat na pintuan ng mansyon. Click! Lock! Sa sandaling marinig niya ang tunog ng seradura, ang maamo at nag-aalalang mukha na ipinakita niya kanina ay parang maskarang natunaw. Huminga siya ng malalim at inunat ang kanyang leeg. Sa wakas, bulong niya sa sarili, habang ang isang ngangisi ng tagumpay ay gumuguhit sa kanyang labi. Nakaalis din ang matandang yon. 3 araw. 3 araw na walang Vinicius na kailangang paikutin. 3 araw na walang pagpapanggap na gusto niya ang mga pesteng bata na yon. Tinanggal ni Michelle ang kanyang pearl earrings at inihagis ito sa console table sa hallway. Naglakad siya papunta sa bar area ng sala, kumuha ng mamahaling wine, at nagsalin sa baso. Hindi siya gumamit ng coaster. Wala siyang pakialam kung magmarka ang baso sa antique na mesa. Kanya naman na ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon. Dinampot niya ang kanyang cellphone at nagdial. Hello girls? Masiglang bati ni Michelle. Ang boses ay puno ng excitement. Oo, umalis na siya. Clear ang area. Pumunta na kayo dito. Dalahin niyo ang sound system at lahat ng alak na kaya niyo. Ang mansyon ng mga Alcantara ay open for business. Tumawa siya ng malakas bago ibinaba ang telepono. Akmang iinom na sana siya nang makita niya si Giovanna na nakatayo sa may hagdanan. Karga nito si Agnes,
at mukhang takot na takot. Nanlilisik ang mga matang tiningnan ni Michelle ang yaya. Ang pagkamuhi niya kay Giovanna ay hindi lang dahil sa hinala niyang gusto nito si Vinicius, kundi dahil nakikita niya rito ang isang basahan na hindi bagay sa palasyong balak niyang angkinin. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Bulyaw ni Michelle. Ma, Michelle, nauutal na sabi ni Giovanna. Tatanungin ko lang po sana kung pwedeng hinaan ang boses. Medyo mainit po kasi si Agnes. Hirap po siyang makatulog. Padabog na ibinaba ni Michelle ang baso. Ang tunog ng kristal sa kahoy ay umalingaw-ngaw. Makinig ka sa akin, patay gutom. Dinuro niya si Giovanna habang papalapit sa hagdan. Ngayong gabi, may bisita ako. Magkakaroon ng party dito. At ayokong-ayoko na may maririnig akong iyak ng bata habang nagsasaya kami. Nanlaki ang mga mata ni Giovanna. Pi-party po? Pero ma'am, may sakit po si Agnes. Wala akong pakialam. Sigaw ni Michelle. Dalhin mo silang tatlo sa kwarto sa pinakadulo. Sa kwarto ng mga katulong. Doon kayo magkulong. Isara mo ang pinto. Lagyan mo ng unan ang mga bintana. Gawin mo ang lahat para hindi ko marinig ang boses nila. Kasi kapag may narinig akong kahit isang unga, ikaw ang ilalabas ko sa gate na yan. Walang nagawa si Giovanna, kundi yakapin ng mahigpit ang bata at tumango. Tumalikod ito at tumakbo paakyat, palayo sa reyna ng gabing iyon. Pagkalipas ng isang oras, nagbago na ang anyo ng tahimik na mansyon. Dumating ang mga kaibigan ni Michelle, mga babae at lalaking maingay, amoy sigarilyo at mukhang galing sa bar. Ang music ay nanggagaling sa malalaking speakers na dinala nila. Ang bass ay dumadagundong sa buong bahay. Nagpalit na rin ng damit si Michelle. Wala na ang conservative dress ng isang governess. Nakasuot siya ngayon ng isang kumikinang na mini dress na halos wala nang itago sa katawan. Hawak ang isang baso ng champagne, sumasayaw siya sa gitna ng sala, tinatawanan ang mga biro ng kanyang mga kaibigan tungkol kay Vinicius. So, kailan mo ba papakasalan ang sugar daddy mo? Tanong ng isang lalaking may tattoo sa leeg habang nakaakbay kay Michelle. Humalakhak si Michelle at tinuro ang malaking painting ni Vinicius sa dingding. Malapit na, konting-konti na lang, sagot niya, sabay kindat. Pagbalik niya galing Rio, sisiguraduhin kong may singsing na sa daliri ko. At kapag nangyari yon, bye-bye sa mga brat na anak niya. Ipapadala ko sila sa orphanage sa probinsya. Nagtawanan ng lahat. Para kay Michelle, ito ang tagumpay. Nasa tuktok siya ng mundo, pero biglang may humila sa laylayan ng kanyang dress. Napatingin si Michelle sa baba. Si Giovanna. Mugto ang mga mata, magulo ang buhok, at nanginginig ang buong katawan. Sa kabila ng malakas na tugtog, nakalusot ito pababa. Ma'am, parang awa niyo na po. Sigaw ni Giovanna para marinig siya sa ingay. Napahinto ang mga kaibigan ni Michelle sa pagsasayaw. Patay mali siyang tiningnan ni Michelle ang yaya. Sinabi ko nang huwag kang lalabas, di ba? Malamig na tanong ni Michelle. Ma'am, si Agnes po. Humahagulgol na si Giovanna. Nagkumbulsyon na po siya kanina. Sobrang taas ng lagnat. Hindi na po kaya ng punas lang. Kailangan na po nating tumawag ng doktor o dalhin siya sa ospital. Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Medyo nabahala ang ilan. Michelle, baka kailangan nangang dalhin, sabi ng isa niyang kaibigan. Pero para kay Michelle, ang gabing ito ay sa kanya. Ang pagdala sa bata sa ospital ay nangangahulugan ng gulo. Pulis. Tanungan kung bakit may party. Malalaman ni Vinicius at masisira ang plano niya. Wala kang dadalhin sa ospital, sigaw ni Michelle kay Giovanna. Arte lang yan ng bata para sirain ang gabi ko. Ma'am, hindi po. Mamamatay po ang bata. Dahil sa desperasyon, inilabas ni Giovanna ang lumang cellphone niya mula sa bulsa. Ako na po ang tatawag. Tatawag po ako ng ambulansya. Mabilis ang mga kamay ni Giovanna, nanginginig habang pinipindot ang mga numero. Pero mas mabilis si Michelle.
Hinablot ni Michelle ang cellphone mula sa kamay ni Giovanna. Ma'am, huwag po. Tinitigan ni Michelle si Giovanna nang walang kukurap-kurap. Itinaas niya ang cellphone sa ere at sa harap ng lahat, inihulog niya ito sa isang malaking bucket na puno ng yelo at natutunaw na tubig ng alak. Splash! Lumubog ang cellphone, kasabay noon ang paglubog ng pag-asa sa mukha ni Giovanna. Oops! Nakangising sabi ni Michelle. Nadulas. Lumapit siya kay Giovanna at hinawakan ng mahigpit ang panga nito. Walang tatawag. Bulong ni Michelle. Ang amoy ng alak ay sumasampal sa mukha ni Giovanna. Bumalik ka sa kwartong yon. Kung mamatay ang bata, kasalanan mo dahil hindi ka marunong mag-alaga. Pero huwag na huwag mong aabalahin ang party ko. Itinulak niya si Giovanna pabalik sa hagdan. Umakyat ka na, now! Napahagulgol si Giovanna at tumakbo pabalik sa taas. Ang tunog ng kanyang mga yapak ay natabunan muli ng malakas na tugtog ng techno music na ipinagpatuloy ni Michelle. Bumalik si Michelle sa gitna ng dance floor. Itinaas ang kanyang baso at sumigaw. Tuloy ang ligaya. Hindi niya alam. Sa bawat segundong lumilipas, may mga matang nakamasid. At ang bawat salitang binitawan niya ay nakaukit na sa isang ebidensyang hinding-hindi niya mabubura. Sa loob ng isang madilim na kwarto sa hotel, ilang kilometro lang ang layo mula sa mansyon. Nakaupo si Vinicius sa harap ng kanyang laptop. Sa labas, humahagupit ang bagyo. Ang patak ng ulan sa bintana ay parang mga balang tumatamama sa salamin. Kasabay ng matatalim na kidlat na paminsan-minsan ay nagliliwanag sa seryoso niyang mukha. Hindi siya pumunta sa Rio. Alam niyang may mali. Ang kutob ng isang ama ay hindi nagsisinungaling. Huminga siya ng malalim at pinindot ang enter. Nag-loading ang video feed. Umiikot ang bilog sa gitna ng itim na screen. Ang puso ni Vinicius ay kumakalabog. Mas malakas pa sa kulog sa labas. Inaasahan niyang makikita ang tahimik na bahay. Baka si Michelle na nagbabasa ng libro o si Giovanna na naglilinis. Pero nang luminaw ang imahe, muntik nang mabitawan ni Vinicius ang basong hawak niya. Ang sala niya, ang sagrado niyang tahanan, ay naging isang nightclub. Sa screen, nakita niya ang mga taong hindi niya kilala. Nagsasayawan, nagtatawanan, may mga hawak na bote ng alak na ipinapatong kung saan-saan. Ang mga mamahaling carpet na iningatan niya ay puno ng putik at tapon ng inumin. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Michelle. Naka-zoom ang camera too. Kitang-kita ni Vinicius ang mukha nito. Wala na ang mahinhin at professional na governess na kilala niya. Ang babaeng nasa screen ay wild, lasing, at sumisigaw sa tuwa habang nakasampa sa kanyang antique coffee table. Nilakasan ni Vinicius ang volume ng laptop. Ang dagundong ng bass ay pumuno sa kwarto ng hotel. Narinig niya ang boses ng isang lalaki. Paano kung bumalik ang matanda? Patay ka. Narinig niya ang halakhak ni Michelle. Malinaw. Masakit. Hayaan mo ang ulyani na yon, sigaw ni Michelle habang sumisimsim ng champagne. Utu-uto siya. Isang yak ko lang bibigay na yon. Kapag nakuha ko na ang mana ng mga bata, itatapon ko sila sa orphanage at magpapakasasa tayo sa Paris. Nanigas si Vinicius. Ang dugo niya ay parang kumukulo sa galit. Nanginginig ang mga kamay niya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang babaeng pinapasok niya sa buhay nila ay isa palang ahas. Pero hindi pa doon natatapos ang bangungot. Sa gilid ng screen, nakita niya ang isang pamilyar na figura na bumaba sa hagdan. Si Giovanna. Nakita ni Vinicius ang takot sa mukha ni Giovanna. Nakita niya ang pamumugto ng mata nito. Kahit walang audio sa parteng iyon dahil sa lakas ng music, kitang-kita niya ang desperasyon sa galaw ng bibig ni Giovanna. Please, tulong. Nakita niya kung paano lumapit si Giovanna kay Michelle. Nakita niya ang pagmamakaawa. At pagkatapos, nakita niya ang demonyo. Nakita niya kung paano hablutin ni Michelle ang lumang cellphone ni Giovanna.
Nakita niya ang malupit na paghulog nito sa yelo at nakita niya, Diyos ko, nakita niya kung paano itulak ni Michele si Giovanna pabalik sa hagdan na parang isang basahan. Napapatayo si Vinicius. Ang upuan niya ay tumumba sa likod dahil sa biglaang paggalaw. Wag, bulong niya sa screen na para bang maririnig siya ni na Michele. Huwag mong sasaktan ang mga anak ko. Mabilis na nilipat ni Vinicius ang camera feed. Camera 4. Servants' quarters. Doon, nadurog ang puso ni Vinicius ng tuluyan. Madilim ang kwarto. Walang kuryente o sapat na ilaw. Sa isang sulok, sa sahig na walang sapin, nakaupo si Giovanna. Basang-basa ito ng pawis at luha. Yakap-yakap nito ang tatlong bata ng sabay-sabay. Si Agnes ay namumula sa lagnat. Nakita ni Vinicius kung paano punasan ni Giovanna ang noo ng bata gamit ang sarili niyang damit na pinunit niya. Nakita niya si Giovanna na nagdadasal, nakatingala sa kisame, habang ang dalawang sanggol ay umiiyak sa tabi niya. Walang ibang tumutulong, walang gamot, walang doktor. Si Giovanna lang, ang babaeng pinagbintangan niyang magnanakaw, ang babaeng hinamak niya at pinagdudahan. Siya lang ang tanging hadlang sa pagitan ng mga anak niya at ng kamatayan. Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi ni Vinicius. Hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng matinding pagsisisi at nag-aalab na puot. Anong ginawa ko? Garalgal na tanong niya sa sarili. Anong ginawa ko sa inyo? Tumingin muli siya sa camera 1. Nagsasayawan pa rin sila. Walang kamalay-malay na may batang nag-aagaw buhay sa kabilang kwarto. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa dibdib ni Vinicius. Plug! Sinuntok niya ang screen ng laptop. Nabasag ang salamin. Namatay ang imahe ni Michele. Pero ang galit sa dibdib niya ay hindi namatay. Lalo itong nagliyab. Hindi siya pwedeng maupo lang dito. Hinablot ni Vinicius ang susi ng kotse sa mesa. Wala ng jacket. Wala ng sapatos-sapatos. Tumakbo siya palabas ng hotel room. Hindi siya naghintay ng elevator. Tinakbo niya ang hagdan pababa. 4 na palapag. Ang bawat hakbang ay puno ng takot na baka huli na ang lahat. Paglabas niya ng lobby, sinalubong siya ng malakas na hangin at ulan. Basang-basa siya agad, pero hindi niya naramdaman ang lamig. Sumakay siya sa kanyang SUV, Vroom. Pinaharurot niya ang sasakyan. Wala siyang pakialam sa madulas na kalsada, wala siyang pakialam sa mga traffic light. Ang nasa isip lang niya ay ang mukha ni Agnes na namumula sa lagnat at ang mukha ni Giovanna na puno ng luha. Kumapit kayo, bulong niya habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mga mata ay nakatuon sa daan na parang isang mga ngaso. Pauwi na si Papa at may paglalagyan ng demonyong yan. Sa malayo, ang kidlat ay gumuhit sa langit na parang hudyat ng pagdating ng isang bagyo na mas malupit pa sa nasa labas. Ang bagyo ng paghihiganti ni Vinicius. Ramdam na ramdam ni Giovanna ang panginginig ng sahig, thud, thud, thud. Ang bawat kalabog ng bass mula sa sound system sa ibaba ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Nasa pinakasulok na kwarto siya ng mansyon, ang kwarto ng mga katulong, pero hindi nito kayang harangan ang ingay ng party ni Michele. Madilim sa kwarto. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa kidlat na paminsan-minsan ay gumuguhit sa maliit na bintana, kasabay ng malakas na dagundong ng kulog. Pero mas nakakatakot ang init na nararamdaman niya sa kanyang mga bisig. Hawak-hawak ni Giovanna si Agnes. Ang balat ng sanggol ay nagbabaga. Tuyot na ang labi nito at mabilis ang paghinga. Parang hinahabol ang bawat hibla ng hangin. Agnes, kumapit ka, baby. Parang awa mo na. Bulong ni Giovanna habang tumutulo ang sarili niyang luha sa noo ng bata. Basang-basa na ang bimpo na nakalagay sa ulo ni Agnes. Mainit na rin ang tubig sa maliit na palanggana sa tabi niya. Kailangan niya ng yelo. Kailangan niya ng gamot. Tumingin siya sa pinto. Sa labas ng pintong yun ay ang impyerno. Naroon si Michele
At ang mga lasing nitong kaibigan, kung lalabas siya, baka saktan siya ulit. Baka kunin ang mga bata. Napatingin siya sa dalawa pang sanggol, sina Agatha at Amelia, na nakahiga sa manipis na foam sa sahig. Umiiyak din sila, takot sa ingay at gutom, pero wala siyang maibigay na gatas. Biglang may kumaluskos sa labas ng pinto. Click! Umikot ang seradura. Nanlaki ang mga mata ni Giovanna. Bumilis ang tibok ng puso niya. Alam niyang nilak niya yon, pero luma na ang pinto. Madaling sirain. Hoy! Buksan mo to! Boses ng isang lalaki. Lasing. Malagkit magsalita. Alam kong may tao dyan. Narinig ko ang yak ng pusa. Sabi ng lalaki, sabay tawa ng malakas. Palabasin mo yung mga pusa na yan. Ayaw ni Michelle ng pusa. Blag. Isang malakas na sipa ang tumama sa pinto. Umuga ang kahoy. Napahiyaw sina Agatha at Amelia sa takot. Sa sandaling iyon, may nagbago kay Giovanna. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang emosyong hindi niya akalaing mayroon siya. Galit. Matinding galit ng isang ina. Dahan-dahan niyang ibinaba si Agnes sa tabi ng mga kapatid nito. Tumayo si Giovanna. Hinablot niya ang isang mabigat na bakal na lampshade na nasa mesa. Luma na ito at kinakalawang, pero mabigat. Pwede itong ipanghampas. Lumapit siya sa pinto. Hindi siya umatras. Umalis ka dyan! Sigaw ni Giovanna. Ang boses niya ay hindi nanginginig. Ito ay boses ng isang babaeng handang pumatay. Wala kang kukunin dito. Subukan mong pumasok. Subukan mong sirain ang pintong to. Babasagin ko ang mukha mo. Tumahimik sa labas. Mukhang nagulat ang lalaki sa tapang ng sumagot. Wow! Chill lang, miss. Narinig niyang sabi ng lalaki. Medyo natatawa pa rin pero umaatras na. Ang high blood naman ng yaya na to. Makaalis na nga. Boring, boring. Narinig ni Giovanna ang mga yapak palayo. Napahinga siya ng malalim at napasandal sa pinto. Nangangatog ang tuhod niya, pero hindi dahil sa takot, kundi sa adrenaline. Binitawan niya ang lampshade at mabilis na itinulak ang mabigat na aparador para harangan ang pinto. Bumalik siya sa mga bata. Niyakap niya silang tatlo ng sabay-sabay. Pasensya na kayo. Iyak ni Giovanna. Hinahalikan ng ulo ng bawat isa. Pasensya na kayo kung wala akong magawa. Pero pangako ko sa inyo, hinding-hindi ako aalis. Hinding-hindi ko kayo iiwan kay Michelle, kahit anong mangyari. Tumingin siya sa bintana. Ang bagyo ay lalo pang lumalakas. Ang hangin ay humahagupit sa salamin. Pakiramdam ni Giovanna ay katapusan na ng mundo. Siya lang mag-isa laban sa lahat. Walang darating, walang sasagip. Si Vinicius ay nasa Rio. At sa oras na malaman nito ang nangyari, baka huli na ang lahat para kay Agnes. Ipinikit ni Giovanna ang kanyang mga mata at nagdasal. Panginoon, kayo na po ang bahala sa amin. Biglang may nangyari. Sa gitna ng dumadagundong na techno music mula sa ibaba, bigla itong tumigil. Namatay ang tugtog. Hindi ito dahil sa brownout, dahil nakikita pa ni Giovanna ang ilaw mula sa siwang ng pinto. Sadya itong pinatay. Katahimikan. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Tapos, narinig niya ito. Hindi yapak ng lasing, hindi tawanan, kundi isang malakas na sigaw mula sa ibaba. Sigaw ng takot. Boses ng lalaki. Kasunod nito ang tunog ng nabasag na salamin at ang tunog ng mabibigat na yabag na paakyat ng hagdan. Thud! Thud, thud, mabilis, galit, papalapit. Napaupo ng tuwid si Giovanna. Mahigpit niyang hinawakan ang lampshade muli. Kalaban ba o kakampi? Hindi niya alam. Huminto ang mga yabag sa tapat mismo ng pinto ng kwarto nila. Ang seradura ay pinihit ng marahas. Ayaw bumukas dahil sa aparador na hinarang ni Jonah. Buksan mo to?
Isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa labas. Isang boses na puno ng pag-aalala at galit. Natigilan si Giovanna. Kilala niya ang boses na yon. Pero imposible. Nasa Rio siya. Giovanna, buksan mo. Hindi siya nagkakamali. Mabilis na itinulak ni Giovanna ang aparador pabalik. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ang lock. Bumukas ang pinto ng malakas. Sa frame ng pinto, nakatayo ang isang lalaki. Basang-basa ng ulan. Magulo ang buhok. Ang puting polo ay nakabukas ang butones at dikit sa katawan dahil sa tubig. Humihingal ito na parang tumakbo ng ilang kilometro. Pero ang mga mata niya ay hindi nakatingin kay Giovanna nang may paghuhusga. Nakatingin ito sa kanya na parang nakakita ng isang himala. Si Vinicius, binitawan ni Giovanna ang lampshade. Klang. Sir? Bulong niya, hindi makapaniwala. Bago pa siya makagalaw, humakbang papasok si Vinicius, lumuhod sa harap nila, at niyakap silang apat ng mahigpit, si Giovanna at ang tatlong bata, sa isang yakap na puno ng pagsisisi at proteksyon. Bumaba si Vinicius ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, parang mga yabag ng isang hatol na paparating. Basang-basa pa rin siya ng ulan. Ang kanyang puting polo ay punit sa balikat. Natisod siya kanina sa pagmamadaling umakyat at ang kanyang buhok ay magulo. Pero wala nang mas nakakatakot pa sa kanyang anyo ngayon. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malamig, tulad ng dagat bago humampas ang tsunami. Sa sala, tahimik na ang lahat. Ang mga kaibigan ni Michelle ay nakatayo, nagbubulungan, hawak ang kanilang mga inumin. Nagtataka kung bakit biglang namatay ang tugtog at kung sino ang lalaking basang-basa na pumasok kanina. Nang makita nila si Vinicius sa hagdanan, tumahimik silang lahat. Hindi nila siya kilala ng personal, pero alam nila ang amoy ng kapangyarihan at panganib. Si Michelle ay nasa gitna ng sala, namumutla. Hawak niya ang laylayan ng kanyang maikling dress, sinusubukang ayusin ang kanyang sarili. Nawala na ang yabang niya kanina. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatingin sa lalaking akala niya ay nasa Rio. Vinicius! Nauutal na bati ni Michelle. Pilit siyang ngumiti, isang nangiting puno ng takot. Honey, you're back early. Akala ko sa makalawa ka pa. Hindi sumagot si Vinicius. Nagpatuloy lang siya sa pagbaba hanggang sa makatapak siya sa maruming sahig ng sala. Tiningnan niya ang mga basag na baso, ang putik sa carpet, at ang mga taong hindi niya kilala na dumudumi sa kanyang tahanan. Lumapit si Michelle, akmang hahawakan ang braso niya. Let me explain, honey. Surprise party sana to para sa'yo. Kaso napaaga sila. Tapos itong si Giovanna, pinapasok sila at pak! Umalingaw-ngaw ang tunog ng sampal sa buong mansyon. Natumba si Michelle sa sahig. Napahawak siya sa kanyang pisngi na namumula. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala. Hindi siya sinampal ni Vinicius dahil sa galit ng isang asawa, kundi dahil sa puot ng isang ama. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Gamit ang marumi mong bibig. Madiing sabi ni Vinicius. Ang boses niya ay mahina, pero yumanig sa buong kwarto. Sinasaktan mo ako. Iyak ni Michelle. Umaarte pa rin na biktima. Vinicius, look at me. I'm your fiancé. Bakit ka naniniwala sa katulong na yon? Dumukot si Vinicius sa bulsa ng kanyang basang pantalon. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Basag na ang screen dahil sa pagkakahagis niya kanina sa kotse, pero gumagana pa ito. Iniharap niya ang screen kay Michelle. Doon, nagpo-play ang video recording. Ang video kung saan nilunod ni Michelle ang cellphone ni Giovanna sa yelo. Ang video kung saan tinulak niya ito. At ang video kung saan sinabi niyang itatapon niya ang mga bata sa orphanage. Namuti si Michelle. Parang inalisan siya ng dugo.
Nakita ko ang lahat. Malamig na sabi ni Vinicius. Ang bawat sandali, ang bawat kasinungalingan, ang bawat pananakit mo sa mga anak ko. Tumingin si Vinicius sa mga bisita. Layas, sabi niya. Walang gumalaw. Lumayas kayo sa bahay ko! Sigaw ni Vinicius, isang sigaw na parang kulog na nagpayanig sa mga bintana. Nagkukumahog na tumakbo ang mga bisita, nagtutulakan sa pinto, nabitawan ang mga baso, nadapa ang ilan. Sa loob ng ilang segundo, naubos ang tao sa sala. Naiwan si Michelle sa sahig, umiiyak. Pero hindi dahil sa pagsisisi, umiiyak siya dahil alam niyang tapos na ang laro. Wala na ang mansyon, wala na ang pera. Biglang umalingaw-ngaw ang sirena ng mga pulis sa labas. Pula at asul na ilaw ang tumagos sa mga bintana. Napatingin si Michelle sa pinto. Police? Vinicius, wag namang ganito. Mahal kita. Tumawa ng mapakla si Vinicius. Mahal? Ang mahal mo ay ang pera ko. At ang kapalit niyan ay ang buhay ng mga anak ko. Pumasok ang mga pulis, kasama si Nestor na mukhang gulat na gulat at kararating lang din. Sir Vinicius, bati ng hepe ng pulisya. Tumawag kayo? Hulihin niyo ang babaeng yan, turo ni Vinicius kay Michelle. Child abuse, attempted murder, at theft. Theft? Sigaw ni Michelle habang pinupusasan siya ng pulis. Wala akong ninakaw. Lumapit si Vinicius sa kanya. Yumuko siya para magpantay ang mga mukha nila. Yung relo ko. Bulong ni Vinicius. Nakita ko sa CCTV kung paano mo nilagay yon sa bulsa ni Giovanna nung nakaraang linggo. Nakasave ang lahat, Michelle. Lahat. Nanlaki ang mata ni Michelle. Akala niya ay safe siya noon. Hindi niya alam na matagal na palang nagdududa si Vinicius at nagpapakabit ng mga kamera sa mga panahong wala siya. Habang hinihila siya ng mga pulis palabas, nagwala na si Michelle. Lumabas na ang tunay niyang kulay. Walang hiya ka, Vinicius. Sigaw niya, parang baliw. Mamatay sana kayong lahat. Ang papangit ng mga anak mo. Sana namatay na lang sila sa lagnat. Hindi na kumibo si Vinicius. Pinanood lang niya habang kaladkarin ng mga pulis ang babaeng muntik na niyang pakasalan. Nang mawala na ang ingay ng sirena, naiwan si Vinicius sa gitna ng sala. Pagod na pagod siya. Masakit ang katawan, pero gumaan ang pakiramdam niya. Wala na ang lason sa bahay niya. Tumingala siya sa hagdan. Doon, sa taas, naroon ang tunay na kayamanan na muntik na niyang mapabayaan. Narinig niya ang sirena ng ambulansya na paparating. Si Agnes. Tumakbo si Vinicius pabalik sa taas. Hindi pa tapos ang gabi. Kailangan pa niyang siguraduhin na ligtas ang kanyang pamilya. At sa unang pagkakataon, alam na niya kung sino ang tunay na kabilang sa pamilyang yon. Puti. Puro puti ang paligid. Ang amoy ng antiseptiko ay humalo sa amoy ng mga bulaklak na nasa mesa. Sa isang pribadong kwarto sa ospital, payapa nang natutulog si Baby Agnes. Bumaba na ang lagnat nito. Ang kanyang paghinga ay normal na, malayo sa nakakatakot na paghahabol ng hininga noong gabing bumabagyo. Nakaupo si Vinicius sa gilid ng kama. Hindi siya umuwi, hindi siya nag-shave. Ang suot niya ay ang parehong damit na natuyo na sa katawan niya. Nakatitig lang siya sa maamong mukha ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang inilipat ang tingin sa sofa sa kabilang dako ng kwarto. Doon, natutulog si Giovanna. Nakaupo ito, pero nakasubsob ang ulo sa gilid ng sofa, halatang binantayan si Agnes buong magdamag, at ngayon lang bumigay ang katawan sa pagod. Magulo ang buhok nito. Wala itong make-up. Ang suot nito ay ang lumang uniforme pa rin ng yaya. Pero sa paningin ni Vinicius ngayon, si Giovanna ang pinakamagandang babaeng nakita niya sa buong buhay niya. Mas maganda pa kaysa kay Michelle at sa lahat ng mga mamahaling damit at alahas nito. Dahil ang ganda ni Giovanna ay galing sa isang pusong handang magsakripisyo. Gumalao si Giovanna at dahan-dahang iminulat ang mga mata. Nang makita niyang nakatingin si Vinicius, agad siyang napaupo ng tuwid at inayos ang buhok.
Sa Sir Vinicius! Gulat na bati niya. Gising na po pala kayo. Kamusta po si Agnes? May kailangan po ba kayo? Ipagtitimpla ko po kayo ng kape. Akmang tatayo na siya pero mabilis na lumapit si Vinicius at hinawakan ang kanyang balikat para pigilan siya. Giovanna, tama na, malambing na sabi ni Vinicius. Natigilan si Giovanna. Nanibago siya sa tono ng boses ng amo. Wala na ang lamig, wala na ang utos. Umupo ka lang, patuloy ni Vinicius. Umupo siya sa tabi nito sa sofa. Kailangan nating mag-usap. Yumuko si Giovanna, kinakabahan. Tungkol po ba sa nangyari sa mansyon? Sir, pasensya na po kung nasira ang pinto. Babayaran ko po. Hindi, putol ni Vinicius. Huminga siya ng malalim. Pilit pinipigil ang luha na namumuo sa kanyang mga mata. Tungkol ito sa akin, sa pagkabulag ko. Hinawakan ni Vinicius ang mga kamay ni Giovanna. Magaspang ang mga palad nito, puno ng kalyo sa pagtatrabaho. Pero para kay Vinicius, ito ang pinakamalambot na hawak. Patawarin mo ako, Giovanna. Garalgal na sabi niya. Patawarin mo ako dahil pinagbintangan kitang magnanakaw. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong apihin ka ng babaeng yon sa loob ng pamamahay ko. At patawarin mo ako dahil hindi kita pinahalagahan. Nag-angat ng tingin si Giovanna. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Vinicius. Sir, bulong niya, tumutulo na ang luha. Ginawa ko lang po ang dapat. Mahal ko po ang mga batang yon. Kahit hindi po sila galing sa akin, pakiramdam ko po, ako ang nanay nila. Napangiti si Vinicius habang tumutulo ang luha sa pisngi. Ikaw nga, sabi niya. Ikaw ang naging nanay nila noong mga panahong wala akong kwentang ama. Hindi ko kailangan ng babaeng mayaman o magaling sa social media. Ang kailangan ng mga anak ko at ang kailangan ko ay ikaw. Namula si Giovanna. Hindi siya makapaniwala sa naririnig niya. Pasko na bukas, sabi ni Vinicius. Tumingin siya sa bintana kung saan sumisilip ang araw. Gusto kong umuwi tayo. Tayong 5. Walang governess, walang ibang tao. Tayo lang. Kinabukasan, sa mansyon ng mga Alcantara, iba na ang ihip ng hangin. Wala na ang mabibigat na kurtina na gusto ni Michele. Bukas ang mga bintana at pumapasok ang preskong hangin. Sa sala, may isang malaking Christmas tree. Hindi ito kasing bongga ng mga dekorasyon noon, pero puno ito ng mga ilaw at simpleng palamuti na sina Vinicius at Giovanna mismo ang naglagay. Nakahiga ang triplet sa malambot na carpet, tumatawa habang naglalaro. Magaling na si Agnes. Nakaupo si Vinicius at Giovanna sa tabi nila. Pinapanood ang mga bata. May kinuha si Vinicius sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Kinabahan si Giovanna. Sir? Binuksan ni Vinicius ang kahon. Hindi ito sing-sing na brilyante. Ito ay isang simpleng kwintas na may pendant na hugis puso. Sa loob ng puso, may nakaukit na 3 maliliit na pangalan. Agatha, Agnes, Amelia. Hindi ito suhol, nakangiting sabi ni Vinicius habang isinusuot ito sa leeg ni Giovanna. Simbolo ito, simbolo na ikaw ang puso ng pamilyang ito. Hinawakan ni Giovanna ang pendant. Ang ganda po. Salamat, Vinicius. Sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa pangalan lang. Hindi sir. Tinitigan siya ni Vinicius. Giovanna, alam kong mabilis ang lahat. Alam kong marami pa tayong kailangang ayusin. Pero gusto kong malaman mo. Handa akong maghintay. Handa akong ligawan ka. Araw-araw. Hanggang sa maramdaman mong hindi ka lang yaya dito, kundi ikaw ang may-ari. May-ari ng mansyon? Biro ni Giovanna habang nagpupunas ng luha. Umiling si Vinicius at itinuro ang dibdib niya. May-ari nito. Napangiti si Giovanna, ang pinakamatamis na ngiti na nakita ni Vinicius. Kung ganon, handa rin po akong maghintay, sagot niya.
Dahan-dahang inilapit ni Vinicius ang kanyang mukha. Sa ilalim ng kumukutitap na ilaw ng Christmas tree at sa harap ng tatlong anghel na naging tulay ng kanilang tadhana, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik. Mababaw lang, pero puno ng pangako. Pangako ng isang bagong simula. Sa labas, tumigil na ang ulan. Ang bagyo ay lumipas na at ang naiwan ay isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal na sinubok ng panahon. Ito ang tunay na regalo ng Pasko.